Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po si Junel Cuba. Atugan sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kitang unyanda sa Ladua National. Sa tuyang headlines ka na mga barata sa Ladua National, igwana ni na bagong presidente na Senado. Handa kasudma si Senadora Win Gatchalian. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata pakitang unyanda sa Ladua National. President Bongbong Marcos asin man na President Putin na digdi mainit na pinagsabata si President Marcos sa pag-abot kani dumana sa party mismo kan Russia. Asa tuya pa nga pamayukan mga barata mission on appointment pinagkumpirmar na ang promosyon na limang mga AFP personnel. Easterly sa Paragusa na nakakapikto sa dakulang party kanda Pilipinas. Adam Angadan sa Dutsi an erido sa banggaan kan pick up asin na mini dump truck duman sa Pangasinan. DOJ nagpaluwas nin immigration lockout order laban kay Tab Baldwin asin apat na iba pa. Escudero posibleng ibugtak na presiding officer kan impeachment court laban man kay Sara Duterte. DPWH Chief Dison dismayado sa bagulbulan na flood control project sa UP PGH. ICC arens sa warrant laban kay Bungo, duwang ex-police ipinagpaluwas na. Mga tent kandidates sa luwas kan na Senado dagos ng binaklas. Pia Cayetano mayong issue sa bagong liderato kan Senado. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalles at yan pagkatapos po nin pagirumdom. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marhay na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa Ladua Nacional, si Senador Sherwin Gatchalian na pinagabugtak bilang bagong pamayuka Senado. Ini matapos manda nadigdi
agkaigwanin na quorum ana pinagibong espesyal na sesyon na kasudma tuman sa party mismo kan na Senado kung sa ina digdi aga balyunan ni na Kudal iyo mismo si Senador Senador Villanueva. Yan tangani man na digdi magkaigwakan pinag-aapod na tracing mga senadora anya una sa party mismo ka na pag-aatender ka na sesyon na ninuli ka na sambit ng bagay pinag-proklama na kasudma ilang lehitimong Senate President ka na Senado Senadora Win Gatchalian kasumpay ka na bagay na niya formal naman na pinagpasumpaan na sambit ng bagong Senate President sa paagiman ni Senadora Tito Soto. Senadora Tito Soto, yung man ana pinagagibong Senate President for temporary. Matang si Senadora Mig Suberi, yung man ang nagtutukaw niya bilang majority floor leader dumana sa party mismo kana Senado. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Yauna naman si Marcolita isti Senadora Marcolita. Hinanakit ni Marcolita sa media gabus naman kada sinabi kay niya daida pinag-iintindi asin na pinagpapablisa sabi ka na Senadora nagpayag liwat nin pagkadismaya si Senadora Rodante Marcolita sa sarong miyembros kan media ninulikan subuot sa dai pagpublikar kan gabus na sa iyang mga binutasan ng mga pahayag magigirumduma na naging kontrobersiya si Marcolita kan pizza 4 kan bulan kan Hunyo 2026 sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee matapos kaning apo doon nabayaran ang nagkapirang mga miyembros kan Senate media kasumpay kan bagay na niya iwata siya nga naghagad nin tawad sa kapariyong aldaw. Pinaglinaw kanina dai hubeto na rauton asin minuson ang bilog na lado kan media asin inako kani tadaralangkan sa iyang pagkadismayaan sa iyang naging payag sa iyang pagpartisipar sa sesyon kan Senado kan na nagtalikod na aldaw kan Miyerkules o kasudma. Tiwat na naman na binanggit ni Marcolita ang sa iyang hinanakit laban sa media. Abusa na mga pinagsasabi da kani iman na pinagapupublikara sabi pa man ni Marcolita. Sigun pa sa Senadora, nagkapirang bisis na siyang nagsimbaga asin nagpaliwanag sa mga kaputan kan media alagad daiman subot ini nagluluwa sa mga bareta asin sa mga dyaryo. Pahayag pa man ka na nasa ng Senadora na nahiling si Marcolita sa Partikan Senado. Ibanan ang nagkapirang mga senador na si Loren Ligarda, Iya Cayetano, Bungo asin Amy Marcos. Ini ang inot na pagpartisipar kan Cayetano Black sa Senado poon kan pizza 1 kan bulan kan Hunyo 2026 sa presente nagsumpa na bilang bagong Senate President si Sherwin Gatchalian matapos ang isinagibong espesyal na sesyon kan Senado kan sudma ni na pagkaaga bunga naman sa kasuguan ni President Bongbong Marcos. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal pinagkukonsider subuot kan mga kongresista duman sa House Representative na perman ang bersyon kan Senado na institutionalize an assistance to individual and crisis situation AICS. Kasunod naman kanda probisyon nagpapangalad sa mga opisyal kan gobyerno na magpartisipar sa pagdul nin mga ayuda. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, ninuli ta nagkaigwa subuot nin didlak o dai nagkasundo kaya nagkaigwa ning kontrobersiya sa pinagsasabing anti-IPAL provision. Subuot ang sarong pahayag sa media matapos ang special session kanda sudma na digdi garo abo niyang anti-IPAL binugtakan ka na anti-IPAL kaya para man sa practice ka ini iyan ginamit na kan eleksyon sa pagdul kan mga ayuda na pinaghali naman anda nasambit na nga lakdang o beto kay ni
anda probisyon na maiwasan ang paggamit kan mga ayuda sa pamumulitika o political patronage na subuot haloy naman na issue sa implementasyon ka nasambit ng programa. Sabi kan Senador, malinaw ang nasambit ng probisyon sa kada pinagpapangalad na mga opisyal kan gobyerno asin man mga opisyal kan gobyerno na direktang pagduol kan tabang pinansyal na itinataw kan Department of Social Welfare o DSWD. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ngunyan kan Department of Justice na ibinalik kan prosecution sa Philippine National Police Criminal and Investigation and Detection Group PNP-CIDG ang reklamo kaning ipinagsampa laban man kay Senador Robin Padilla. Sa parte mismo kan payag isinabi ni Justice Secretary Frederick E. Bida ang mapadapit sa ginibong aksyon kan na prosecution subuot ibinalik ang reklamong isinampa kan pulisya kontra sa nasambit ng senador para man sa pagkakaigwa ng mga kadagdagang pang investigasyon manangod sa nasambit ng kaso. Bunga naman kan bagay niya sa Department Circular number 20 kung saan naghahagad ni investigasyon and prosecutors kanda dagdag na mga dokumento o daiman ini anda piga papasumpaan na sa laysay na may pagkaaram sa nasambit ng individual. Kung kaya sigun sa sekretaryo premature kung may kukonsidera asin na magkomento ini ninuliman ka nagpapadagos paman giraray na investigasyon. Magigirumduman na pinagreklamo kan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Senador Padilla nin obstruction of justice kan bulan kan na Mayo. Kasumpay kan na nasambit ng reklamo subot naging papel kan na nasambit ng senador para man makadulag sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Mantang dagdag pa kadi ipinagpahig kan Justice Secretary na si Bida na naresibi na kan kampo ni abogado Jimmy Budok an ipinadaraninda nga surat dahil pa sa nanaloy o bato kada sambit ng surat na linawon kan abogado and mga nakaagi kaning mga pahayag mapadapit man sa posibleng arrest warrant gikan sa International Criminal Court laban sa kliyente na si Senadora De La Rosa. Kaya man nagwalat ni patanid ang sekretaryo sa mga individual na degdiya maaraman na nagtabang para man makadulag sa pinagaatubang na kaso na nasambit ng senador na si Batu. Tinauan doon kan posibleng may atubangon na pananagutan ang mga ni oras na mapatunayan ang sindang naging papel sa nangyaring pagdulag sa Senado ni Batu. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pig sa publiko na kanda Department of Justice Secretary Abogado Frederick Bida ang nagkaperang panginot na resulta kan investigasyon sa binilog na Special Panel of Prosecution o Prosecutors kasumpay kanaaging mga pangyayari sa laog mismo kan na Senado. Nagluwa sa initial findings kan na prosecution na daiman na subot under attack ang Senado o anda edipisyo kanikan na bangging pizza tracy kan bulan kan Mayo. Pati naman ang ginibong aksyon kan Office of Sergeant at Arms sa insidente kan na putukan nin Badil asin na daipakaresibí kan na prosecution ini kontra sa sinasabing day pasanama na luy na payag ni Senador Alan Peter Cayetano kung sa iyang pinanindugan under attack ang Senado pinagpayag mantang patadid man kan individual na nagtabang ki Senador Bato de la Rosa para makadulag sigurado subuot na mananagot sa ley. Ini bunga naman kan pagpapasab publiko kan silyadong arrest warrant na pinag-issue kan International Criminal Court sa nasambit ng senador na si Bato.
mapadapit man sa pagiging co-perpetrator sa kasong crimes against humanity na kinakatubang ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang detalyes kanda mga bareta pa sa lado nasyonal, isinagibo kanda sudma ang panginot na Department of Information and Communication Technology and Digital Bayanihan Summit 2026. Sa nasambit ng pagtitiripon, pinagtukar ang manlaylay ng mga issue problema ng kinakatubang kan publiko sa paggamit kan pinagapod na digital platforms. Sigun sa sekretaryo kan na nasambit ng departamento, Secretary Henry Ruel Aguda, obeto kan na Digital Bayanihan Summit, masiguro ang koordinasyon sa pagultanan kan ahensya asin online platforms gamit digdi sa Pilipinas. Subot gusto nindang masiguro na may pailing asin na padagos na makipagtabangan sa mga ini ana ahensya. Ninhuli man ka na subuot pag lalapigot ka na digital platforms asin pwede man subuot positibong benepisyo para man sa mga namamanwaan na Pilipino. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, positibo ang pananaw kan opisina kan ombudsman na makakatabang asina pakikipag-ulay kani sa mga tanod bayan asin iba pang nasyon para man tutukan ang mga kasong may pagkaaram sa maanumaliyang flood control projects. Sabi kan Deputy Ombudsman Jose Balmio Jr., ansi sa imana Southeast Asian Ombudsman Forum 2026, pwedeng makapagdulin asiste sa indang isinasagibong pag-iimbestigar sa mga sangkot sa nasambit ng korupsyon. Bot ninhuli ka na pakikipagtabangan ka na Pilipinas kung igwamanin mga ebidensyang nakalap ang mga miyembros ka na nasyon. Igdi, posible nindang ipasa ang nakuapang mga ebidensya ka na ombudsman. Antang kasabay kan isinagibong meeting, iman ipinagilid ang posibilidad na magamit asin na maaraman ang mga assets ang mga sangkot na mga intelligence gathering asin information sharing ana saro sa mga agenda sa nasambit ng forum. Kung kaya nagtutubod si Deputy Ombudsman na Balimo Jr. na mapapadali ana mga pagpuproseso urog na ana forfeiture kana asset abroad kan mga sangkot sa lado kan korupsyon. Tering man, aminado si Deputy Ombudsman na Balmio Jr. nasaro sa mga nahihiling na angat ninda sa pag-iimbestigar asin manda sa paglapag iyo ang pagkalap nin mga ebidensya kan nasambit ng mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, ipinagapirit ni Senador Pia Cayetano na mayo da siyang nahihiling na problema sa pagbabago kan liderato sa laog kan Senado, kasunod naman kan pagkakapili kay Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos na makuha kanda bagong mayoriya ang tracing mga buto sa ambos interview ka nagtalikod na aldaw kan Miyerkules sa Hunyo 17 o kasudma nagkaperang oras antes dagos ng Maribayan ang liderato sa laog kan Senado tinawan doon ni Pia Cayetano na ada mga importante iyo ang pagsunod sa nagdadanay nali asin mana sa mga reglamentos kan konstitusyon. Dagdag pa kani, mayo din magiging problema kung nasunod ang tamang proseso sa pagribay kan liderato sa laog mismo kan Senado. Ginibo ni Pia Cayetano ada payag kasunod naman kang kumpirmasyon kan pagbilog kan bagong mayoriya matapos na maglipat ni na
suporta si Senador Joel Villanueva nagtao ning kinakaipuan kan ika-tracing boto para maibugtaka si Gatchalian bilang iyuna ang bagong Senate President. Nainot kini nagbuta si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa iyang pwesto sa paagiman kan sarong Facebook post matapos subot na mailing na may bastantinang bilang ang grupo ninda Win Gatchalian. Sa payag kani sinabi ni Cayetano na dai na niya uulangon ang desisyon kan mayoriya. Dagdag pa kani ang liderato sa sarong demokratikong institusyon ang bako man subota permanente asin perming nakabase sa tiwala kan mga namamanwaan. Magigirumduman na nagtukaw si Peter Cayetano bilang Senate President kan pitsa 11 kan bulan kan Mayo asin kasudmang pitsa 17 kan Unyo ini pinatalsik na sa iyang pwesto. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal, inilantad ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte na may subuota ipinaluwas na nga arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban kay Senador Bongo asin duwat pang mga pulis. Sabi ni Duterte, hali subuota sa sarong highly reliable source ang impormasyon subuot kaini alagad mayo pa manining opisyal na kumpirmasyon na nag-aali mismo sa ICC. Ninuli kani pinag-question kanda nasambit ng kongresista ang sinasabing paggamit sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban kan administrasyon sa lado kan politika. Mayo na daaning katapusan ang administrasyon na iniya sa paggamit kan ICC bilang political weapon laban sa saindang mga kalaban, sabi ni Pulong. Magigirumduman, inot nang ipinagpahig ni dating Senador Antonio Trillanes Deport na posibleng target ngunyan kan ICC Cebu bilang subuot co-perpetrators ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Iyan kasumpay kan madugong war on drugs. Binisto ni Go bilang dating nagserbing special assistant to the President ni Duterte. Mantang pinagpaimutikan man kan Department of Interior and Local Government DILG asin man kan Philippine National Police PNP ang paayag ni Pulong na pariyong nagsasabing mayo sindang naresibi na formal na impormasyon asin dokumentos mapadapit sa sinasabi ni Pulong na ICC warrant laban kay Senador Bongo. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, dismayado ngunyan si Department of Public Works and Highways DPW at Secretary Benz Dizon na bagol bulan na ang dalagan kan flood control project sa laog kan University of the Philippines Philippine General Hospital UPPGH duman sa Ermita, Manila. Sa pahayag kanikan sudma na kung sain 16% pa lang daan natatapos sa dasambit ng proyekto, mas kini kan Disyembre 2024 pa pinuunan ana patrabaho. Dagdag pa kani, importante tulos na makumpleto ana sambit ng proyekto urog na nga paparanina anda papanahon kana tag-uran na pag-araman man na ang joint venture contractor kanda proyekto an may relasyon subot sa tugang ni dating ako Bicol Congressman Saldico na tagaduman sa Albay. Afuera sa flood control project, pinag-inspeksyon man ni Dizon ang iba pang nakabinbin na mga construction sa laog mismo kan PGH tanganing siguradun ang kaligtasan kan mga pasyente asin man kan mga trabahador. Sa iba pa nga detalles kanda mga barata pa sa lado nasyonal, pinagbulgar ni Senador Pampilo Ping Lacson kanda sudma
na inisyal na napagkasunduan kan mga miyembros kan Senate Majority Block na ibugtak si Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer kan impeachment court laban sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lacson na pag-urulayan ini kan mayoriya asin si Escudero na hihiling ninda ninuli sa iyang mga naging karanasan sa lado kan impeachment proceeding asin sarong pagiging abogado. Magigirumduman si Escudero dati nang namayo sa impeachment court kan 2025. Sering man pinaglinaw ni Lacson na daipa pinal anasambit ng desisyon asin pwede pa man na magbago anasambit ng bagay kasumpay kan bagay na niya pignigaranda ni Lacson na may karibay na nakasunduan ang posibleng pagkakabugtak ki Escudero asin sinabing an orolay para lang magdanay ang marhay na proseso sa lado kan impeachment court. Mantang pinaglalauman na magkakaigwanin meeting ang impeachment court sa maabot na Hulyo 6, 2026 mantang may nakatalaan na pre-trial conference Hunyo 18 na posibleng isara sa parte kan publiko ang gigibo na pre-trial conference sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gigibon ngunya na aldaw ang impeachment case laban kay Vice President ang nakabase sa mga sahut na kinakabalian kan pagbalga kan konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, ang pagsusuhol asin iba pang magagabat na mga akusasyon o mga sahut laban sa Vice Presidente. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagpaluwas na kan Department of Justice DOJ an Immigration Lockout Bulletin Order ILBO laban sa dating Ateneo de Manila University head coach na si Taba Baldwin asin na apat pang mga individual kasumpay kan investigasyon sa pagkagadan kan student athletes na sinda Rene Clark Batera Bolnya asin man na David Adili. Sigun paman sa DOJ Acting Secretary Frederick Bida pinagpaluwas na ILBO kan sudma Hunyo 17 aldaw kan Miyerkules laban na kay Baldwin, dating team manager Christopher Kimpo, assistant coach Rinaldo Acento Jr., assistant coach Dane Castaño, asin assistant coach Sandro Soriano. Obeto subot kana ILBO na mabantayan asin na mamonitor ang mga biyay o paghiro kana mga individual na sangkot sa sarong kaso o investigasyon. Sering man dai kani automatikong ipinagpapangalad an sa indang paghali digdi sa Pilipinas sigun sa nasambit ng departamento. Pwede man na mapugulan an sarong individual na makapagbiyahe paluwas sa Pilipinas kung may ipinagpaluwas ng precautionary hold departure order PHDO. Mantang nasa lado kan preliminary investigation kan sinambit ng kaso o hold departure order HDO kapag nasampa na ini sa korte. Sa presente nagpapadagos ang investigasyon kasumpay kan pagkagadanda ni Baterbonya asina Adili. Tangani man maaraman kung may pananagutan na kriminal ang nasambit ng mga opisyal na sangkot sa nasambit ng insidente. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, dahil mababa sa anom ang sinasabing mga trabador ang nagadan mantang maabot man sa dusing iba pa ang erido matapos man na magbanggaan ang sarong pick-up truck asin sarong mini dump truck na nahulog as na hulog duman sa bangin sa bukid na parte kan Barangay Bulo, Labrador sa Pangasinan kan nagtalikod na aldaw o banggi kan Miyerkules.
Tabi ta report kan Pangasinan Police Provincial Office nangyari an insidente bandang alas 6 DC 6 kana Banggi duman sa Mountain Trail Road kana sambit ng barangay. Sabi ni Police Captain John Ramos, pamayukan Labrador Municipal Police Station na 5 sa mga biktima idiniklarang dead on arrival sa parte mismo kan na hospital. Abali sa nagadan ang 2 residentes kan Barangay Bulo, Labrador na may edad 39 sagud ng 36 anyos. Mantang ang iba pang mga biktima nag-iedad 47, 36 asin 25. Sa ngunyad, ang ika-6 na biktima pinawian naman in buhay unagadan naman na sudma nin pagkaaga mantang ini pinagbubulong na sambit ng hospital. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal sa kamugtakan kan panahon, padagos na nakakaapekto ana easterlies sa parte kan mainit na duros na nagigikan mismo sa kadagatan Pasipiko sa Southern Luzon, Visayas asin sirangan na parte kan Mindanao. Ngunya na aldaw kan na Webes sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA pinaglalauman na magkakaigwanin na mapanganaron na kalangita na sagkod ng digdi ang pagkakaigwanin na padagos na pagbagunas nin uran asin na pagkikilata pagdadaguldol sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, asin man kabali ang Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, asin Davao Oriental. Nagpatadid ngunyan ang pag-asa na pwedeng makamati nin baha asin pagguho nin daga ang mga lugar na makakamati nin makusog na thunderstorm. Kabali na dyan ang Bicol Region. Makamati man ang Metro Manila asin iba pang parte ka nasyon asin nin mapananguron nakalangitan asin man may posibilidad nin pagbagunas nin uran pagkikilat pagdadaguldol asin localized thunderstorm. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar na kan Commission on Appointment kanda sudmang Miyerkules an promosyon kan 5 haralangkaw na opisyal kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP. Iyan haros sa 2 semana matapos na maoktaba ninhuli kan na kakulangan kan mga senador na miyembros kan komisyon sa isinagibong pagdangog inaprobaran kan na Commission on Appointment ana mga appointment ninda Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan M. Javier, Major General Isagani O. Christie, Brigadier General Nisipuro M. Diaz Jr. asin Brigadier General Ruz Mawit Rimo. Magigirumduman na oktaba ang kumpirmasyon kan mga general kan pitsa 1 kan bulan kan Hunyo matapos na day mabilog ang kinakaipuan na bilang kan mga senador na maserbing representante kan Commission on Appointments. Nainot kini sa isinagibong special session kan Senado kasudma sa irarom kan bagong liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian napili ana mga senador na maging representante kana sinambit ng Commission on Appointment dahilan tanganing maipagpadagos ang mga nakabinbin na mga kumpirmasyon kanasambit ng mga general kabali sa mga bagong miyembros kan Commission on Appointment gikan sa Senado. Iyo sinda Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, Majority Leader Juan Miguel Migsa Suberi, asin man ang mga senador na sinda Senador Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Rapi Tulfo, asin man si Senador JB Ejercito gikan sa Majority Black. Kabali sa mga komisyon ang mga senador na nagigikan mismo sa Minority Black na sinda Loren Ligarda, Rodante Marcolita, Aimee Marcos,
Bungo Jinggoy Estrada asin man Marca Villar apuera sa promosyon kan limang mga general kan Puwersa Armada kan Pilipinas inaprobaran kan Commission on Appointment ang tulong nominasyon asin 83 na ada interim appointment kan mga opisyal kan Department of Foreign Affairs DFA sa tahaw kan Philippine Foreign Service. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, President Putin mainit na pinagsabat si President Marcos sa pag-abot kani duman sa Kasand. Mainit na pinagsabat ni Russian President Vladimir Putin si President Ferdinand Marcos Jr. kan mag-abot ang presidente duman sa Kasand sa Russia. Nagkasundo ang duang leader na pakusugon kan Pilipinas asin man kan Russia ang relasyon sa laduman kan pagninegosyo, energy asin food security nasa Russia. Ang presidente na si Marcos para man sa ASEAN-Russian Commemorative Summit ang pagtitipon kanda nasambit ng duwang leader ang pinaglalauman madara nin mas makusog na relasyon sa pagultanan kan Pilipinas asin kan nasyon kan Russia. Ang mga detalye sa luwas kan nasyon sa kinabaning karawat asin lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na agaw yan ang unyan ang detalyes ka na sa tuyang mga barata na kitang unyan sa lado lokal. Sarong kulor para man sa mga tribubil sa laog ng siyudad Kinaga ang pinagtutulakan mga tsuper. Kinakaipuan na naka-uniforme asin man iguanin na ID sa pahayag asin privilege speech. Nagtalikod na sesyon na regular sa laukan sangguniang panglungsod kan siyudad Kinaga. Pinagtulak ni ABC President Asun Piñaflora ang prosupistong ordinansa kan Naga City Tri-Mobile Uniformity and Professionalization Ordinance of 2026. Mobeto kan sinambit ng ordinansa na magkaigwani na sarong kolora ang gabos ng mga tri-mobile sa laog kan siyudad Kinaga. Kabalidigdian na prosupuesto ang pagpapasunod kan na uniforme kan mga tsuper arog kan na puting pulo o puting polo shirt, sering man na pagkakaigwanin mga ID asin pagsulot nin mga sapatos mantang digdi nagkakaigwakan pinagapod na apasada pagkayod sa laogan na siyudad Kinaga. Sabi ni Piñaflor, makakatabang anasambit ng ordinansa taranganing mas lalo pasbot na mapakaray asin maging mas profesional ang serbisyo kan pampublikong transportasyon sa laog kan syudad. Kasabay kan na pagsiguro kan kaligtasan asin ginhawahan kan mga pasayro. Arte subot ini kan pagpipreparar kan na syudad Kinaga para sa pinaglalauman na pagiging saro ng
agos na highly urbanized city, sabi paman ni Asun Piñaflor. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal. Iba pa nga detalyes kan mga barata lokal na sa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Makalis ang perang aldaw na paghanap sa mga wanted persons dagos nang narata sa kamot ka mga autoridad sa gilibong manhunt operation ang salong lalaki may kasong 3 counts of statutory rape. Sigun sa report alas 3 ng hapon na arestar ang suspect na rank number 1 municipal most wanted person. Binisto ang suspect na si Elias Noy, 24 anyos. Ang suspect igwang warrant of arrest para sa silabit ng kaso. Sinabi pa na may pinagrekomendang piyansa ang korte para silabit ng kaso. Para sa BBS News, Buyet Paredes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal dumaan sa Partido Area and Social Security System SSS, opisyal nang nagbalyo sa saindang permanenteng opisina sa Barangay kan Buklod. Bunga naman kan padagos na pagtatarbangan sa lokal na gobyerno kan Partido Area asin man kan Social Security System SSS. Mauot asin na maugmang ipnagapaaramba sa gabos na mga miyembros benepisyaryo pensyonado asin mga employer man sa Partido Area na ana SSS San Jose Partido Service Office opisyal na naglipat sa saindang permanenteng opisina man sa Old Public Market Building, Barangay kan Buklod, San Jose Partido. Pagpuon ang operasyon sa bagong lokasyon unya na aldaw sa bagong opisina mas komportable ang mga pagiging kliyente atin maasikaso ang gabos na mga serbisyo kan SSS. Turog na kan mga minasunod, verifikasyon asin pagproseso kan mga benepisyo, pagbayad asin pagmonitor kan kontribusyon, loan eligibility asin man aplikasyon, membership concern, iba pa mga serbisyo na pinag-aatod kan SSS. Bukas ang sindang opisina, kunya na aldaw, yan poon alas 8 nin pagkaaga, sagkod ng alas 5 nin pagkahapon, ering man Lunes abot Biyernes. Ang paglipat na ini, yung saro sa mga paagi nga ni nga mapadali, asin mapakaray, asin mapalangkaw, ang kalidad kan serbisyo para sa gabos, siyempre, kontribusyon kan mga miyembros kan SSS. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, nagkakaigwa subuot nin DepEd assessment and implementasyon kan pinag-aapod na 3-term calendars sa parte mismo kan mga eskwelahan. Padagos na pinag-a-assess ngunyan kan Department of Education DepEd ang pagpapasulod kan pinag-aapod na 3-term academic calendar nagapuon kan school year 2026-2027. Iyan tangani man maaraman ang mga posibleng angat asin kinakaipuan na adjustment sa mga eskwelahan. Sabi ni Abogado Salvador Pilingon na Division Information Officer kan DepEd Bicol, ninuli ka na inot na taon pa lang ining ipinagpapasunod. Kinakaipuan mo na nabusisiun ang bilog na dalagan kan sistema orog na sa panahon kan mga kalamidad asin iba pang mga pangyayari na pwedeng maka-apekto sa bilang kan na instructional days. Ipinagpayag ni Pilingon na nakabali sa mga pagbabagong bunga kani iyo na pag-adjust sa grading system sa paggamit kan bagong ilaw framework sa lesson na planning. Sering ba nagdanay na positibo ang DepEd sa pagpapasunod kan 3-term calendar asin naglalaom na makakatabang ini sa pagpapakaray kan learning outcomes ang mga estudyante. Attorney Salvador Pilingon
a Division Information Officer kan DepEd Bicol kung dating taga-media digdi sa Naga a miyembros kan Bombo Radio Naga. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Darrell Banyas. Darrell, kamen. Tampok na mayaman na kultura asin pambihirang panamit kan Camarines Sur sa fourth leg sa Bicol sarong proyekto kan Department of Tourism digdi sa Bicol asin mga pangatamanan ang mga pagkakana Bicolano formal na pagpunan ng aktibidad sa paagiman kan sarong food mapping workshop na gibopon o gigibohon ini poon ngunya na aldaw as kapit sa 20 sa sarong mawag kan workshop na maaraman may komento as professor kabali ang mga istorya tradisyon asin pamana na yaon sa lambang kakanon sigon sa DOTR Bicol mas pa o sobra pa sa mga recipe ang kamautan kan food mapping mawot kay na ma-record ang istorya o kasaysayan paggamot asin kulturang na ipapasa sa lambang henerasyon sa paay kan mga lokal na kakanon sa paagi kan siram pagkaon Bicol noon piglalauman mas mapapakusog pa ang culinary tourism kan probinsya ng Camarines Sur asin maipamidbid sa mas dakol na Pinoy asin mga dayuhan na turista ang mga pagkakan na tunay na iyo ang nagpapahiling sa para na mamidbid ang mga Bicolano. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal bilang parte kan selebrasyon kan ika-70 taon na pagkakamukna kan Banwaan kan Pili Camarines Sur o Foundation Day kan Pili matrayumpong isinagibo kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pili Camarines Sur sa paagi ni Mayor Maribik Bikbika Solano ang Pili Pod Expo Cooking Contest kung sa ina ipinagabida asin ipinamalas kan mga residentes an sa indang tibay asin pagagibunin na mga pagluto nin mga kakanon gamit an inot na mga sangkapa na pili nuts aro sa mga ipinagmamalaking produkto kan Banwaan kan Pili Camarines Sur pa rilingan nin mga talento an mga partisipante sa mga kategorya kan pinagapod na main course, dessert, asin na kakano na mantang ansindang mga putahi o sising pinag-aadalan kan mga Batikanong mga chief nagserbing mga orado. Auspuso man na pinag-abutan na pagbati sa gabus na naggana asin pasasalamat sa gabus na mga partisipante sa naging parte kan na nasambit ng contest. And sa indang mga talento, suporta, hambag sa trayumpo kan aktibidad, kan selebrasyon, kan ika-71 anibersaryo kan Banwaan kan Pili Camarines Sur. Kaiba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kanda mga barata sa lado lokal, arestado ana sarong lalaking 41 anyos na si alias Kanog. Katauman ka na talaan ka na other wanted person OWP sa isinagibong manhunt Charlie operation kan mga tauhan ka na San Jose Municipal Police Station sa panginginot ni Police Captain Glenn Lucias. Alas 15 nina pagkaaga ka na sudma kan madakop ang suspek sa barangay San Antonio, San Jose, Camarines Sur. Ang pagdakop isinagibo sa bisa kan mandamiento de aresto sa kasong robbery may relasyon sa criminal case TIDA sa 36 sa 34. Igpaluwas ang waranta kan Regional Trial Court 5th Judicial Region branch sa 30 ka na San Jose, Camarines Sur. Piyansa na nagkakantidad 24,000 pesos
pigrekomenda kan korte laban sa suspek na nakakulong nangunyad duman sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad, mga tugang barata kitangunyad sa luwas kana nasyon o barata sa international. Sa satuyang barata ngunyada sa international mga tugang arong dakulang private investment fund ada sinasabing nagkakantidad ni 30 o 300 billion pesos ang binali subuot sa sarong US-Iran Framework Agreement na obhetong tapuson na ang gera sa pagultanan kan Iranda asin man kan nasyon kan na Amerika umanda sa parte kan Middle East. Tigon sa source na may direktang pagkaaram sa kasunduan o beto ka na sambit ng pundo na inkaminaron ang Iran aramana makumpleto ang pangyayari asin mapugulan na ang iriwal sa pagultanan kan Estados Unidos de Amerika asin kan nasyon kan na Iran. Inasabing di kabanga subuot ka na sambit ng kantidad pag nakapag-commit agikan sa manlain-lain na kumpanya kan Amerika, Gulf countries asin man na Asia, South America asin man na Africa. Obheto ka na sambit ng pundo pag-invest sa mga sektora arog kan enerhiya, transportasyon, manufacturing asin man na logistic. Di kabali sa plano ang posibilidad na pagpapautang asin na pagpundo sa liwat na pagpapaasenso kan mga infrastruktura duman sa Iran na naraot ni nuliman kan na kabubumba kan nasyon kan na Amerika kapalina ang pasilidad sa lado kan industriya asin transportasyon. Anasambit ng investment fund ang suway subot sa suhay urulay mapadapita sa pagpapaiwas ana sanction asin man access sa frozen asset kana Iran mantang mayo pang opisyal na kumpirmasyon gikan man sa parte kan US ang mapadapit sa nasambit ng investment fund. Sa satuyang barata ngunyada, mga tugang barata na kita ngunyada sa kinabanda ni Karawat. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabanda ni Karawat o sa sports. Sa barata sa sports, salado ka na football, si Lionel Messi naga-record sa kasaysayan kan kapangganaan kan Argentina laban sa Algeria. Score na 3-0. Naggibuning kasaysayan ang football superstar si Lionel Messi sa kapangganaan kan Argentina laban man sa Algeria kada sudma. 3-0 ang score sa inot na laban kan Argentina para man sa saindang title defense sa FIFA World Cup 2026. Pinatumba kanasambit ng team ang Algeria sa paagiman kan big time performance gikan kay Messi. Inibo ang nasambit ng match duman sa Kansas City Stadium. Ang gabus sa tulong gol na nagibo ka na nasambit ng team abus nagigikan kay Messi na ilaog kani ana mga ika-17 asin ika-60 asin ika-76 na minuto kan sinambit ng kawat. Ini ang ka-inut-inuting pagkakataon sa karera ni Messi na makagibo ni na hat-trick tulong gol sa sarong laban sa laog kan sarong World Cup tournament. Iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalus kan sa edupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya, patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:06. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang marina aga sa Indo Kapusa ko po si Junel Cuba sa headlines ka na mga barata sa lado nasyonal. Duwa nga lalaki nagsurontokan sa laog mismo ka na merkado dyan sa syudad ka na Naga. Katuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. PNP Human Rights Affairs Office nagsagibunin pag-iinspeksyon sa mga kulungan digdi sa laog ka na syudad ka na Naga. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado lokal. Kasangga 2026 matrayumpong isinagibo naman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Pamayupa ka na mga barata sa lado lokal. Supply ka na tubig sa Naga, supisyente daa. Pati pagbaba, supisyente man. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos ko ng pagirumdo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atukang liwat maray na aga si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Lampas sa 5,000 na mga bakanting trabaho ang pig officer sa sarong job fair. Inatindiran ka na 30 lokal na kompanya tanganing matawanin oportunidad ang mga naghahanap nin trabaho digdi sa riyon. Apahayag ni Ila Birano, Provincial Director Kandol sa Laogan, Camarines Sur. Sinabi kani kabali sa mga mayor na employer ito mismo ang Philippine Army na igwa sa sobra sa 3,000 na mga bakanting posisyon. Siring man ang mga kompanya na nagigikan sa sektor kan wholesale, retail, agribusiness as in lending corporation. Solamente nga initanganing mapadali ang proseso kan aplikanti tarong one-stop shop man anda pigabugta sa lokasyon kung saan ang mga aplikante ana nakakuha kan kinakaipuan ng mga dokumentos as in serbisyo kabali na anda nagapartisipara ng mga ahensya iyo ana SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PSA asin man na ana PhilSys. Tangani man na matabangan na urog na ang mga first-time job seekers sa indang pre-employment requirements. Tigun Kibirano, padagos ang pig-implementara ang mga programa sa lado kan na trabaho sa ibungkan mga angat na darakan krisis sa lado kan enerhiya asin na paglangkaw kan presyo kan na produktong
petrolyo. Parte kani ang serye kan mga job fair sa manlain-lain ng mga lugar arog kan Legazpi, Eriga, Pili, asin Manda, Tabanwan kan Gua, Camarines Sur, tanganing matabangan ang mga nawaranin mga trabaho asin na ipabisto ang mga kumpanya may mga bakanting posisyon. Pig anunsyo man malangkaw ang minimum wage sa riyon ali sa 455 kada aldaw. Asiring na ini sa 480 pesos ang kada aldaw poon sa pizza uno kan bulan kan Disyembre. Ang dagdag na 25 pesos sa paglangkaw inaprobaran iyan kan Regional Tripartite Wage and Productivity Board RTWPB pagkatapos kan gidibong konsultasyon sa manlain-lain ng mga sektor kabali na ang labor management ditin sinmana diten igdi inabisuan man ang mga aplikante iya maka-atender sa jobs fair na magbisita sa indang Facebook page kan Metro Peso Naga para man sa listan kan mga bukas na mga trabaho akon sa ina pinag-iing kaminarsinda pagsumiter kan mga resume asin na portfolio sa paagiman kan email asin na magpreparar para man sa interview para sa dagdag kan sa indang tsansa na makakuha nin trabaho. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Nasa Santos Unit Modular Housing Unit alipig para paparar sa temporaryong maiistahan para sa mga pamilya at iba magyuhali sa mga aros preparado ng mga istaran asin sa presente pigpapakaray ng supply kan tubig asin kuryente para masiguro na daing magkaigwaling problema ang mga pamilyang mabalyo siguro kay Salvino mahiling ang relocation site sa partikan barangay Pakul asin Kararayan pagkasadiri kan LGU Nagandaga na may hiwas na 10 hektarya. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta pinagkumpirmar na sa assessment kan na Manila Water Foundation asin man Clark Development Authority CDE igwadanin sufficienting supply nin tubig sa Metro Naga. Alagad ana mayor na problema na pagarmanda sa distribusyon kan tubig asin mga pulisiya sa operasyon na nakakapiktar sa dalagan kan serbisyo sa mga harong. Pahayag Mayor Lene Robredo ipinagpahig kaniya pigrekomenda ka na mga eksperto na untukon na na pagsasarakan mga kagamitan na durante ka na maintenance tangani man na ibitaran ang pagkawara ka na pressure asin man supply. Sarong test na pinaghibo sa sabang nagapapatunay man na epektibo ang padagos na operasyon kan mga makina asin paggamit kan mga injection na method sa pagbalik kan bulos kan na tubig. And mga prioridad na mga lugar para manda sa pagpapayray asin pag-upgrade iyo ang Sabang, Abilia, Santa Cruz, pati naman and Concepcion Pequeña, Carolina, pati duman sa Panikwason. Pig-atubang man kan mga autoridad hanhaloy nang pinaghalat na proyekto kaparte kan Siyudad Canaga, sigun man sa opisyalis, piglalauman na mapapakaray ang serbisyo sa pagikan tulos na pagpapayray kan pasilidad. Ang lumang kagamitan asin mahigot na pagbantay sa parte kan pilferage kan sa ina digdi kadakol subuot nagabubugta kan mga illegal na mga connection kan tubig digdi sa laog kan siyudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan na sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 41 pamilya ag-evacuar sa barangay kan Balugo pa sa Kawuliman kan live fire military simultaneous exercises kan AFP asin man na Australian Army. Temporaryong ipinagapasudod na higot na seguridad sa nagkapirang mga lugar sa barangay kan Balugo matapos man magpaluwas nin executive order
Ninyo Taiko, alkalde kan na Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, na nagbabawal sa gabos na mga marine activities arog kan na pagsira asin na paglangoy duman sa sitio Kamagung asin sitio Mainit. Initangani da nga masyerto ang kaligtasan kan mga residentes durante kan high-rise military maneuvers asin man live fire exercises. Kapahayag sinabi kana barangay Kagawad kana Balugo, Pasakaw, Camarines Sur na si Arnila Ama. Sinabi kay niya bilang parte kan safety measure 41 mga pamilya iribakwar pinaharali sa mga apektadong mga lugar asiring sa mga evacuation center duman sa Udikon asin junction sa parte kan Pasakaw, Camarines Sur. Igun sa lokal na gobyerno, naging mahiwas ang organisado ang pag-evakuar. Inuli man kan na padagos na koordinasyon kan barangay asin mga autoridad. Anasambit ng military exercise nibo bilang pinakainot na large-scale live fire drill sa lugar. Akon sa ina digdi, ginamit ang mga helicopters, explosive asin rocket system na nasambit ng military exercise. Artikada digdi pagkakasararong operation anda military o kan Philippine Army asin man kan Australian Army may katuyuhan na mas pang mapakusog ang kakayahan sa depensa asin na mapararumpa na international cooperation militar sa ibong kan peligro. Di pinagladawan kan mga lokal na opisyal an operasyon na mahiwas asin garop pelikula uli kan eksaktong koordinasyon kan mga puwersa. Sinabi man na sa report na ang aktibidad nakatabang na mas pang mapakusog ang kakayahan kan gobyerno lokal sa pag-ebakwar sa emerhensya asin pagresponde sa lado kan kalamidad. Pagkatapos kan live fire phase, ana mga residentes tinugutan na makabalik sa saindang mga harong alas 2 nin paghapon. Ang nagkapirang mga live fire training exercise naglalauman na magpapadagos-dagos sa agkud ng sa Hunyo 25 saka Hunyo 26 bilang parte kan padagos na training asin man seguridad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Kaasod mga pagkapon igdi sungko si Gobernador Elre Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Asin man si Congressman Luigi Villapuerte nagbisita ang mga ini asin nagtao kan na cash assistance patin mga bags mga estudyante asin mga magurang ering man nagtao manin mga laptops asin smart sa TV para sa Pamukid National High School. Dumanda sa Lupin National High School takop iyan ana Banwaan kana San Fernando, Camarines Sur. Ana pagtaunin tabang ni Gobernador Elre Villapuerte asin man ni Congressman Luigi Villapuerte ang mga estudyante sa paagiman kana cash assistance asin mga bags, mga gamit sa pag-eskwela, dakulang tabang para mana sa mga magurang asin mga estudyante nagpapaadal sa parte kana Mukid National High School asin sa Lupin National High School. Pagtaukan na mga smart TV asin mga laptop, dakulang tabang ini para man sa mga paratukdo para magamit sa indang lesson sina pagtukdo oral daw aparte kan mga estudyante na nagkaklase tumanda sa Pamukid National High School asin Lupin National High School sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Huli ka na mga biyaya sina mga itinaong tabang in the Governor Elre Villapuerte asin Congressman Luigi Villapuerte
Pinasalamatan ini ang lokal na gobyerno kana Banwaan kana San Fernando sa Paagimanda ni Mayor Tin Danabar. Palinaman ang mga opisyal kana DepEd asin kan mga kamagurangan asin estudyante. Sinabi ninda, ayo nin kapantay ang ginigibong mga programa ang pamilya Villapuerte sa laog kan Kamara de Sur, artikular na ni Gobernador Elre Villapuerte asin Congressman Luigi Villapuerte a pagpapatalubo asin pagpapaasenso kan edukasyon sa parte kan probinsya nin Kamara de Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsagibonin pag-inspeksyon ang Philippine National Police PNP Human Rights Affairs Office it's raw sa mga police station sa laog ka na Naga City PNP. Ang tangani mana na posisyon na hilingon ang kamugtakan kan mga person under police custody PUPC or na itong yaon na nakakamati kan mainit na kamugtakan kan panahon. Mga prisong ini anya yaon sa kulungan ang Naga City Police kabali sa indang pinagiling ang bentilasyon sa laog mismo kan mga kulungan kung sa inyaon ang mga priso anda bastante nga supply kan tubig para sa PUPC tanganing masiguro ang sindang kaligtasan asin marhay ang kamugtakan mantang yaon sa laog kan presuhan. Sigun ki Police Captain Rowena Lim, Station Commander kan Police Station 1, saro sa mga panginot na mga rekomendasyon kan Human Rights Officer. Iyo ana pagbugtaka ning kadagdagan na CCTV camera units sa luwas kan na custodial facility tangani mas malinaw na mabantayan asin mamonitor ana mga preso. Tinabi pa man na parte kan legal na programa kan PNP Human Rights Affairs Office iyo ang pagsagibo kan araw kaning pag-inspeksyon. Yan tanganing masiguro nasa maray na kondisyon asin na mapangatamanan ang kapakanan kan mga individual na may kinakaatubang nin magkakarigong kaso. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa mga barata pa sa lado lokal, nasa linya si Darrell Banyas. Darrell Kamin. Nasa 3,000 na mga estudyante kan Maaw National High School ay karesibinin ng pesos sa school assistant ikan ini sa gobyerno kan Camarines Sur sa lindungkan na student allowance program para sa school year 2026-2027. May na nagduman sa eskwelahan ang mga estudyante asin kamagurangan nangarig na resibihon ang ayuda na mga gamit para sa indang mga pangaipueskwela, arukan banal, pamplite, mga uniforme, ibang gastos sa katakod kan pag-eskwela. Ang pera sa cash assistance, nagkanauman ang mga school supplies, sin gadgets, arukan school bags, asin man ibata. Ang palimutan ni Governor Elry Villafuerte, asin Camarines Sur 5th District Representative Villafuerte, ang pagpanaukan sa ambit ng ayuda. Sigun si sa gobernador kan probinsya maot kan programa na mainaan ang pasanon kan mapamilya asin gastuson sa edukasyon asin maasigurar na mas dakol ng mga estudyante ang makakapagpadagos kan sa indang pag-eskwela. Dinagdag pa kainin na target kan gobyerno probinsyal na mapakinabangan kan poko mas o menos 180,000 na mga estudyante sa loob kan probinsya ng Camarines Sur mga programa. Dako naman ang pasalamat kan mga eskwelahan ng school ng student allowance program. Dagdag Bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang lalaki maisog pagpailing ka na sa inda mismong isog nagsuntukan sa laog mismo kan Naga City People's Mall. Napuli sa suntukan isog kan duwang lalaki sa laog mismo kan Naga City People's Mall kung sa ina garonaging boxing ring an ikatulong iskalon and
merkado publiko kan na siyudad kan Naga kan magkaigwaning komprontasyon ang duwang pariyong maisuga na lalaki. Basado sa CCTV footage kan Market Enterprise and Promotion Office, pabibisto ang sarong lalaki na mayo ni na sulot na pangitaas o nakauba nin bado si alias Tutoy Bato. Ainot suminuntok sa lalaki nga nakasando na pinagbistong si alias Alano. Sa inot na suntok ay tulos nakabalus si Alano alagad. Sunod na puniti sa iya, nagpakawara naman inin sunod-sunod na suntok na garo si Fernando po Jr. na sinusuntok si Max Alvarado. Tulos man nagkaigwa in pagtahaw Junior Kaida tangani man sa wayon na anduang pariyo mainit na lalaki. Lagad nagbutas pagiraray ini na suntok ana nasambit ng lalaki na mayo nin sulot nin bado. Sa video higuta ang pagsaway ni Kaida antang kinukuha ang sundang nakapot subot ni alias Alano. Asking nga ni nakuana anasambit na nga sundang ay pamantulos ini nagpundo asin na padagos ana komprontasyon antang sa pagkakaigwanin pagtatarabanganda ana mga iyaon dumanda sa merkado nasaway man giraray ana sarunga lalaki. Igun kikaida igdiya naglalakaw lang siya sa laog ka na nasambit na nga saudan an mahiling ana nangyayari nga suntukan kaya tulos siya nga nagtao asin kinua an sundang nakaputa ni Alano tanganing maiwasan an mas pang malalang insidente. Posibleng nagpuon subot an iriwal matapos na digdiya maulaanin ice tubig ang lalaking mayo ni na pang itaas na sulot o nakahuba. Dagdag pa ni Kaida, pariyo na sa impluensya ka na arak kaya inarak-arak subuot ang duwang lalaki kaya nagsuntukan dumaan sa taas kan merkado. Napagarmanda, dai rehistradong mga kargador sa Naga City People's Mall ang lalaking mayo ni na sulot nin bado mantang an sa iyang kasuntukan na si alias Alano na may sinasabing namamating kondisyon sa pag-iisip. Ini igwa ni sinasabing pagkaturik. Riyo nagsapo ni na lugad ang duwang persona lagad na puli sa ariglo ang insidente matapos ang sindang komprontasyon. Ang duwa pagkatapos kani ugusan pa ang duwa na ang pag-una mo tapos na unboxing. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitong unyada sa ladwa lokal. Paigpit ngunya na pinagmumonitor kanda lokal na gobyerno kanda barangay kanda kararayan sa laog kan syudad Kanaga ang mga residentes na illegal kakabit kan linya kan kuryente sa saindang lugar. Sabi ni Kanda Barangay, may nagkapira nga mga residente na direkta nga nagkukonekta sa poste kan kuryente maski mayo nin sa diring metro o kontadora. Napabareta man nasambit ng urolay parte kan opisina ni Barangay Captain Rodrigo Agrabante tanganing tulos na di matawanin na atensyon. Ipinagpahig kan opisyal kan barangay na ang mga residentes anda mapapatunayan na illegal na nagagamit kan linya kan kuryente. Inot mo ng pinagkaulay asin na papatanidan antis patawan ni magkakadigong padusa o penalidad. Nangapudan ngunyan si Kapitan Agrabante sa mga residentes na dai maggamit kan illegal na koneksyon inbisa mag-agi sa tamang proseso sa pagkabit kan serbisyo kan kuryente. Subuot dapat magserbing adal anda nangyaring insidente kana kasulo sa parte kana salunggigi kararayan kung sa ina electrical wiring o short circuit anda sinasabing kausa kani mantang plano kan barangay na bugtakan in mga kantador
Ikan sa kaso Ricodos ang gabos ng mga street light sa gilid kan tinampot ng aning maging marhay ang billing as in monitoring consumption sa lado kan kuryente. Maski pinaglalauman ang madadagdagan ang gastos kan barangay sa lado kan elektrisidad oras digdibog takan na ng mga kontador na poste digdi maihiling kaya daninda kung arin na mga lugar sa Sainda pa nin mga kabarangay sinda na igwanin illegal connection sa parte kan kaso Ricodos. Ang atugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department nakaibanan ta dyan Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba Mabalus kan sa pong pagantabay apa sa tuya pulugunan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.